mighty name we pray. Amen and Amen. 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 Okay, so mag-start ta. God tested Abraham's faith. So kani siya nga command nga gihatag sa Ginoo, usa ni siya ka kanang a test of faith tungod kay lisod siya. It offers sacrifices. And okay lang unta ko ang sacrifices kanang mga animals. And this sacrifices, although wala pa man gi-reveal sa Ginoo, pero it's really hard na maghimo ka ani if you are a father and if you have a son, one and only son. Nga gi-promise sa Ginoo sa mala sa ato ang mga nabasa nga ihatag sa Ginoo in His perfect timing, in His own perfect timing, nga sa iyang paghatag magdaghan iyang descendants. And then this time around, sa gihatag sa Ginoo nga test, gitawag siya sa Ginoo, unya giingnan niya nga dala ang imong anak, unya nga imong hinigugma. So kabalo man di ang Ginoo no nga take your son whom you love. Kabalo ang Ginoo naagid dila intentionally directly giingon sa Ginoo whom you love. So but pasabot kung wala pa to nahitabo sa karon pa lang daan sa gihatag sa Ginoo ang instructions naa nay pagpasidaan ang Ginoo nga kung ihatag, but he knows Abraham's faith. Pero wala siya kabalo sa katapusan kung sa iyang response. So, ingon siya, dala imong anak dito sa lugar sa Moriah or Moria, kaning yutaa, ihalad og magsunog siya dito sa bukid nga iyang gitulo dito. So wala pa kanang exact nga instruction, basta lang na ay ihala dito sa lugar, muadto sila dito, mag-travel sila. And in that place, dili man na siya pwede nga naara sa ilang tungod. They need nga maglakbay. So the next morning, nagbiyahe na sila, Abraham, so iyahan nang gi-prepare ang iyahang mga dalunon for offering. Kay burn offering man siya, kinahanglan siya og kahoy, kinahanglan siya og pangsunog, kinahanglan siya og knife just in case nga mao man nay gamiton para magpatay og mga hayop. So nagdala siya sa iyang donkey loaded sa iyang mga gikinahanglan. Nagdala po siya og servant kay need man nila og kanang katabang para sa ilang mga bitbitonon. So sa ilang pag-adto didto, um, on the third day, so niabot na gid sila didto no, ikatulo pa gid kaadlaw bago sila naabot. Iyang gipabili niyang mga sumala sa nabasa ganina, gipabili ni iyang mga sulugoon. Anya sa iyang pagbilin dito, gusto niya nga si Isaac or si Isaac og siya laang mag adto dito sa Moriah. Mao ni siya nga gitawag ni siya nga on the Lord's mountain he provide. Nga naa ang provision sa Ginoo on that place dito sa bukid sa Moriah. So kani nga lugar, Mount Moriah, naa dito nahitabo ang provision sa Ginoo. And King Solomon after this, later that nagtukod po siya og first temple dito niya nahimo siyang inila nga lugar gyud. So kani siya nga lugar gitagana gid na sa Ginoo. So naa gid ni siya blessings and provision. So sa iyang pag-adto dito, when you read the word of God, maka-feel gid ka og kanang kaluoy sa usa ka bata nga nag-ingon, kompleto atong dala, naatay kahoy, naatay kanang kutsilyo, naatay kalayo, mao tong pangsunog. Kompleto ang ilang mga bitbitonon, pero asa ang sunugon, asa ang offering. So, unya may padayon sila, wala madugay miingon sa Isaac, mo to yung giingon, nangutana siya, nga asa ang karnero, nating karnero, kay very common nga, usually pag na-offering instructions ang ino, nating karnero gid na. So, asa ang nating karnero, asa na to kuhaon ang nating karnero. So, kung ikaw ato, magunahuna gid ka asa bitaw, no? So, ang sigingon sa ni Abraham, angon siya, anak, ang Dios mo imuhatag ka nato og halad. So he has no idea actually, pero ang iyang gisunod ang sugo sa Ginoo ug sa iyang pag-abot didto, um, kabalo siya kung unsay himuon sa Dios ngadto kaniya. And then ingon siya katong pag-abot nila sa dapit nga gitudlo kaniya sa Dios, gipatindog ni Abraham
Ang usa ka alaran sa ibabaw niini ug gibutang niya ang sugnod. Gigapos niya ang anak o gipahiluna sa halaran ibabaw sa sugnod. Because God instructed him nga ang iyahang isunog mao ang iyahang bugtong anak, which is mao ni gihatag sa Ginoo nga covenant. Iyahang kasunduan nga ang imong anak magpabilin or maghatag og daghang mga kaliwatan. Una-una siguro ni Abraham, gibnuangan mo ko sa Ginoo ni. Oy, murag mo ko niya seryoso. Saad-saaran pa ko niya, ihala da din ako akong anak. Niya ingon siya nga sa iyang paghimo wala siya dagang murmurs, wala siya dagang istorya. The Bible clearly nga gihimo gid ni Abraham ang iyang dapat himuon. Kay sa hunahuna gid niya kung sa tawhanon pwede siya mobalibad, pero kay ang Dios nakig-istorya kaniya, ang Dios man ang naghatag, siya pud ang mo bawi mo nang in our human life sa ato ang lifespan, usahay dili nato gusto nga bawion sa Ginoo ang atong kinabuhi, especially sa atong mga loved ones. Mas gusto pa tang mag-una kaysa makakita ta nga mawala ang atong mga loved ones. It's really hard to think or nga makita nga mawala sila kay sa tawhanon masakitan man gid no. Pero iya man na sa Ginoo, wala may atoa. So ang atoa lang mosunod lang ta sa kabubuton sa Ginoo. Kaya may mga plano katuyuan ang Ginoo. Sama ni Abraham sa iyang pagsunod, wala siya gipasagdan sa Ginoo. Unsa gihimo sa Dios, nagpadala siya og anghel kay sa dihang gikuha niya ang kutsilyo aron patyon ang iyang una-unta ang iyang anak apan mitawag kaniya gikan sa langit ang anghel sa Ginoo, Abraham, Abraham, ingon siya, ania ako, ayaw hilabti or unsa imong anak. Kay ngano man, kay nasayod nako nga andam kagayud sa pagsubot sa Dios, kay wa man ihikaw ka nako ang imong bugtong anak, mitan-aw si Abraham, nakalimutan ko sa akong slides. So sa ilang travel, going back there, going to Moriah, mo ni ilang situation with the two servants. And happy gid si Abraham. I mean si Isaac. He's a happy boy. He is an obedient boy. And kanang he is willing nga mag-uban. Dili siya para sa mga bata na to karon nga paubanon nimo adtog turil, masuko kay mingon sila magunsa man ko didto. Which is true. Kay diri abitaw sa mga bata, di na nimo mauban og mga pamalingki, di na sila ganahan magbitbit sa imong bitbitunon, di na sila ganahan magkanang magsunod-sunod sa imuha. Mas gusto nila sa balay kay mag-computer, mag-cellphone. Pero si Isaac or si Isaac, he is obedient. Pag ingon sa iyang papa, uban ta, niuban gid siya early in the morning. And sa ilang pag-adto didto, once they prepared, ang gihimo sa ni Abraham, iyang anak mismo iyang gitali. Nga for sure emotionally deep inside wala man naglipay si Abraham ani nga panahon. Dili nimo makita sa usa ka amahan or parent nga maglipay nga inaani ang mahitabo or kahimo ka kanang kay sa tawhanon masakitan man jud ka, for sure wa gid na naglipay si Abraham ani, pero ang iya lang gisunod niya ang Dios. And thankfully gisunod niya kay kung wala niya gisunod wa ta kabalon sa mahitabo. Thankfully, by the grace of the Lord and provision, gisunod niya ang plano sa Ginoo. Kung sa ato apo ng kinabuhi na amantay mga trials nga mahiaguman, yan atay mga testing of our faith, pero kung subay lang kita sa kuan sa Ginoo, sa pagtudlo sa Ginoo, kay ang God was teaching Abraham that covenant blessing requires commitment and obedience. So ang iyahang covenant, wala siya nagstorya lang, oy, mao ni himuon, mao ni siya magdaghan imong kaliwatan. But along the road, along the journey of the covenant, naa din na ang testing of faith, commitment, and obedience. Kung asa takutob, mo na nga sa atong kinabuhi naagid na siya. Parte na sa ato ang kinabuhi nga naagid tay sulayan kita sa Ginoo. And then ang nahitabo lang is Abraham willingly surrender his beloved son, his only son. And it also kanang naghatag siya og kanang pagpadayon sa New Testament. Mao pa lang ang pinakauna
nga kanang paghatag sa Ginoo o kanang teaching about commitment and obedient. Kay ang iyang bugtong anak mismo sa New Testament ang iyang gi-offer. So kuan lang ni siya, connected ni siya nga story pag-abot sa umaabot. So it has a connection and it has a covenant, and ang kato nga covenant nagtudlo kung unsa ang kanang promise sa Ginoo iyang yung tumanon, and he provided a way out. So unsa ang iyang way out? Tong time nga iyan ang patio niyang anak, na siya'y nakita nga usa ka ram. Og kani siya, ingon siya dinhi mitanaw si Abraham sa verse 13, og nakita niya ang usa ka laking karnero. Laking karnero or ram. So dili siya lamb. Ram. Kansang sungay na sangit ito sa usa ka sangpinit. So wala gini niya nakitaan. Wa po niya ni nasakpan sa iyang pananaw. Kay God is a miraculous God. He's a great God. On the spot, He provided a ram. Nga nung iya ng isang atin ha, pa di magsigig dagandagan. Para si Isaac dili makakabalo nga naaday siya dila. So inaana ang provision sa Ginoo. Makurata na lang ta on the spot. I-provide na day sa Ginoo. Pag naagid ang obedience nato. And He allows Abraham nga kanang magpadayon sa iyahang pagkinabuhi tungod sa provision sa Ginoo. And then ingon siya dinhi gikuha niya kini og gihalad pinaagi sa pag gikuha niya kini og gihalad pinaagi sa pagsunog ili sa iyang anak. So mo ni iyang gi-offer instead ng iyang anak. They worship the Lord in the Mount Moriah or Moriah. Ug didto nahimo siyang bantugan nga lugar where the place where God, mo ni siya ang place where God on this mountain He provides. And mo ni siya gipakuan sa Ginoo. So daghan kaayo mga pwede natong i-offer sa Ginoo. And unsa ka ang atong pwede nga ma-offer sa Ginoo nga mag-represent sa ato ang commitment and obedience nga sa covenant sa Ginoo na moagi magidtaan ni. So dili lang kay sa atong personal life, pati po sa atong spiritual life. Moagi gid ta og kanang naati kanang ginatawag nato nga siguro kanang kaluyahon, naatay mga inaana weaknesses. Pero dili mas mapakita ang according to Apostle Paul that in my weaknesses mas ni grabe ang power sa Ginoo. Mas nagpakita ang Ginoo sa iyang kahibulungan nga kanang milagroso nga gahom nga gihatag sa Ginoo. Mas makuan siya ba, mas mapadayag ang paggagamhanan sa Ginoo. And thank you Lord because when after this na ay declaration of blessing. So na ay declaration of blessing dito sa bukid na ay ingon gikan sa langit ang anghel sa Ginoo mitawag pag-usab kang Abraham. Ingon siya, ang Ginoo nag-ingon, ipanumpa ko kanimo sa akong ngalan nga panalanginan ko ikaw pag-ayo kay gihimo mo man kini og wala mo ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Isaad ko usab kanimo nga hatagan ko ikaw og mga kaliwat nga sama sa kadaghan sa bituon as what His covenant and promises said. Nga ang iyang kaliwat sama sa bituon, sama sa balas, sa baybayon, buntugon sa imong kaliwat ang ilang kaaway. Umuhangyo ka nako ang tanan nga nasod nga panalanginan sila, ingon nga akong gipanalanginan ang imong kaliwat. So makita na to dinhi from this day onwards, from that time onwards, gipanalanginan gid sa Ginoo and walay kanang wala ginag-fail ang Ginoo sa matag usa nga ka mga kaliwatan. So mao na nga as we study the New or Old Testament, nindot subayon kung unsa ang gihimo sa Ginoo sa ilang mga kinabuhi ug sa ato ako mga kinabuhi. Ug gituman sa Ginoo ang iyang mga kanang pagtugot, iyang mga commandments, unsay nahitabo, gideclare sa Ginoo ang iyang blessing sa verse 18, o mohangyo kanako ang tanan nga mga nasod
Panalanginan sila ingon nga akong gipanalanginan ang imong kaliwat. Kay imo man gituman ang gisugo ko kanimo. Si Abraham ibalik sa iyang mga sulugoon o nagkuyog sila pag-uli sa Beersheba. O dito sila mupuyo niya. Wala madugay, nakabalita si Abraham nga nanganak si Nika. So mao ni siya ang kaliwatan ni Nahor nga igsuon ni Abraham. So na-indicate din ni ang tanan nga mga um, kaliwatan ni Nahor naasawa niya si Melka. So kani siya naapod ni siya kalabutan sa sunod nga mga chapter nga ato ang pagahisgutan. So for the meantime, mag-focus na to dinhi sa ultimate nga kanang test of faith nga gihatag sa Dios ngadto kang Abraham. So kani siya gi-reveal sa Ginoo nga kung naagid tay faith and trust sa iya mapakita ginato nga kanang luyo sa storm sa ato ang kinabuhi nga usay i-press on pagita sa Ginoo. Kumbaga sa pinuga ay mapuga pagitag maayo kung asa gid ta kutob no. Pero praise God kay all through these years 2024 it's a start of a new year. Kung giunsa ta gi-bless ni Lord during our childhood days up to these days, niagi na tag mga pandemic, niagi na taog ka ng kalisdanan sa kinabuhi, and gi-bless kita ni Lord and daghan pag mga katuigan nga ihatag sa Ginoo. Praise the Lord for that. So unsa man kaya ang pwede natong ma-sacrifice para sa Ginoo. Dili man kinahanglan ato mga lawas. Di man kinahanglan nga ani ang kuan kay kani nga test para manggini kang Abraham. So naputay nagkadaya nga mga test in life. So di man pare-pareha, pero kung unsaon na to pag-handle nga i-make sure lagi nato nga kanang trials lang gid ni siya tanan. Na kinahanglan gid ni siya nga kung the more nga na-test, the more nga ma-reveal ang atong obedience diha sa Ginoo. And then the more nga mas mulaw mga atong pagtuo sa Ginoo, pagsalig sa iya. So it produces steadfastness. So strength of character sa atong pagtuo, mas ma-equip ta as believers of Christ, ma-equip ang ato ang kinabuhi. Mura gud ta og kanang mga mag-take og examination. The moment nga mag-take og examination, moagi jud kag study, moagi ka kanang mga kanang mga pagsulay. Pero the moment nga ma-surpass ni mga examination, na makakapasar ka, so it's truly a blessing nga nahimo nimo to mga walay tulugay nga pag-study. So salamat sa gininaana pod. Unsa man kaya atong pwede ma-offer. It can be our pwede na ang mga personal nato nga mga life nga or personal nato nga mga interest nga kabalutan nga makapawala sa atong time diha sa Ginoo. It depends. So unsa man ang pwede nato nga mahatag nga kanang mas more pagita nga mag-close sa Ginoo can be our time. Siguro too much cellphone ra kay tanon inaana. Guilty man tayo na kay naapo ko mga inaana sa panahon nga kanang naay mga concepts masubraan gyud. Una nga mahurot imong oras is matulog na kawa na. Nagsige pindot-pindot. Pero inaana no pwede nato na makuan sa Ginoo. So ato alang yung padayon at challenge na ko sa tanan nga magpadayon lang gid ta dili ni siya perminti kung naaman tay mga pagsulay nga may aguman di ni pernaminti mohatag gid ang Ginoo provision and dili ta pasagdan sa Ginoo. He will never leave us nor forsake us. Magstand firm gid ta in Hebrews 13:5 nga ang tanan magpadayon gyud kay yara gid ta tabangan di ta niya pasagdan. So praise God, glory and honor to our Lord. Daghang salamat sa iyang pulong atong nakatunan karon nga gabi. It's a reminder na pod sa ato ang tanan bago ta matulog nga naagyod ang paglig-on sa Ginoo sa kinabuhi ni Abraham. Dili lang kay saya hantud kanatong tanan. Salamat sa Ginoo. Amen. Glory and honor to our Lord. Let's worship Him in spirit and in truth. Amen. Okay, basing na atay mga ikadugang, pangutana, or mga clarification, or na atay mga additional, pwede ta mag-share. Sa man ang inyong mga, or kanang, say tawag ana, take away ng mga pagtulunan. Okay? Amen. Nabay Praise
Sige ako mag-share sa pulong sa Ginoo. So ang pulong sa Ginoo may tungod sa pagtuo, faith ni Abraham. So ang faith important jud kaayo ang faith no, pero ang faith nga walay sama sa giingon sa James, maybe na siya sa 2. Ako memorize. James nga naingon siya dito nga gisulat ni Santiago nga ang pagtuo kung walay buhat mahimo po siya nga patay. So in short, kung nagtuo lang unya wala tay paghimo, wala gihapon siya. So sama sa kinabuhi ni Abraham, pleasing at tubangan diha sa tumbuhi nga Dios. Ang iyahang faith mao na ang naghatag sa iyahang na-credit siya as righteous. So if we have faith in the Lord, mao na siya ang mahimo nga credited or ang Ginoo iyahatang lantawon as righteous because of our faith. So salamat sa Ginoong Dios nga sa dihang makita nato nga ang sa Hebrews 11:1 kung saan kahulugan sa faith may tungod jud siya sa mga butang atong gituuhan gilauman sa mga butang nga wala nato nakita. So sa kinabuhi ni Abraham, gitag-anan sa masagi share sa speaker karon nga kagabhion, salamat sa pag-share. Gay nga ang si Abraham nga giingnan siya sa Ginoo nga gikan sa imuhang seed, magikan sa imuhang kaliwat. Gikan ni ana mudaghan ang imuhang kaliwatan. So maybe sa una-una ni Abraham, di man nato kuha ng iyang una-una, pero grabe man gid ang iyang pagtuo sa atong buhi nga Dios. Siguro kung mawala iyang anak nga si Isaac, tagaan pa siya another nga anak ni God or i-provide pa sa iya sa Ginoo nga mga anak pa sila after kang Isaac. Pero wala magigitugot sa Ginoo kay naa magyud ang saad na akang Isaac. So ang Ginoo mo provide mo na nga God's provision. So ako agi nang gipasalamatan personally sa ako ang personal testimony nga ang Ginoo naga-provide gyud sa tanan nato mga kinahanglan. He is the God who sees or nakita niya ang tanan beforehand. Wala ba nato nakita pero ang Ginoo nag-andam na daan. So nagtagana. He provides long before ago. Iyan ang giandam tanan. So naay times nga ma-worry ta pero dili kita ngayon ma-worry kay kung unsa man ang gikinahanglan nato which is aligned sa kabubot-on sa Ginoo kay kining panghitabo sa kinabuhi ni Isaac nga ihalad sa atong Ginoo, align man ni siya or nakakuan siya sa kabubot-on sa Ginoo. So wala gitugot sa Ginoo kay naagid nailahi nga plano ang Ginoong Dios. So it's just a matter, it's a test of faith. So naapoy times sa atong kinabuhi nga testingan gyud ta sa atong pagtuo. So magsalig lang kita magtuo sa Ginoo sama sa kinabuhi ni Abraham nga sa katong pag wala pa lang sila nagsaka iyang giingnan iyang duha ka servant. Mamalik rami dayon. We will be right back. So sa iyang word nga iyang giingon to kay balugid siya ang Ginoo mutabang og moandam sa tanan. So by faith yun, iyang gituuhan. So grabe gid ang iyang pagtuo. Hinaut pa nga ang ato ang faith sa Ginoo nga mag-grow pag yun, nga maakuan pag yun, magtubo pag yun ang atong pagtuo diha sa atong buhi nga Dios. Salamat kay sa iyang pulong karon nga kagabhion, nagrepresent po ni siya sa mura po siya na po siya similarity sa life ni Jesus Christ nga as an offering. Kaya lang medyo kuan lang siya. Naalan siya ang iyang difference ang Ginoo ang atong amahan wala lang niya gihikaw ang paghalad sa iyang bugtong anak. Pero sa kinabuhi ni Abraham, iyang gi-provide og another nga sacrifice in replacement sa iyang anak. So it's all about sacrifice. Salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo, sa iyang provision sa kanunay kanatong tanan mga kitandam gitaganan niya kanato ng mga panginahanglanon nato. Amen. Praise Amen. God. Thank Salamat you, sa May. Ginoo. Amen. Thank you, May, sa mga additional. Glory and honor to our Lord. Hi, Amor. Maayong gabi. Hi, may gabi sa tanan. Hi, good evening. Imo. Okay, atong topic karon, God tested Abraham's faith. Katong gi-offer niya si Isaac. And
Makita ni siya sa Genesis chapter 22, verse 1 to 24. Amen. Basig na pa tayong mga ikadugang or mga questions or mga clarification. Naa pa ba? Amen. Si Weng, basig na kay additional, Weng? Or me? Yes. Thank you. Thank you kayo sa ato ang speaker for tonight. Glory and honor belongs to the Lord. Thank you so much. Although this particular Bible text is very familiar to all of us, and we even share this to the kids. We show pictures of what happened, and we realize na ang Ginoo nagatabang kanato taliwala sa kanang pag-awhag kanato nga ihalad nato ang tanan sa iya. Siya mismo ang pinaka gusto gyud nga maghatag o mag-offer of the best para sa tuwa. But there's a song that goes, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. I remember that kid song na very simple lang siya ang iyang rhythm, pero naa siya lalong na katuyuan. So, isa sa mga decisions nga akong nabuhat sa akong life is when I agree on God that Pastor Elmer is the one that I should choose as my husband, because that time someone is also courting me ahead of him. Nagkaroon lang man siya courage to tell me about his love because someone, a Christian also, professing Christian from a certain church who is um supporting 7 churches, I think. Doon na siya nagkaroon ng courage. And then that time, my heart is not yet ready. Even, in fact, wala pa ako nakasabot sa original plan ni God. But then after praying, after obeying God's leadership, I discover about God's wonderful plan for my life. Kung gusto ko mahimong maayo akong kaugmaon, mas gusto po sa Ginoo nga maayo ako kaugmaon. Isa sa ako ma-relate ani nga topic is kanang I can consider myself na gi-offer po na ako akong self para sa Ginoo by expressing my agreement na to accept Pastor Elmer as my husband, because that particular time ang definition magud sa ako ang guwapo or pogi is kanang giingon sa kalibutan na physical beauty, but I encounter a Bible verse in the Bible that man look at the outward appearance, igo kay ko, but God looks at the heart. So ang definition na nako sa beauty is somewhat is kanang naa siya a man, I mean physical beauty I mean ang beauty of a man is, for me now, ang definition ako sa beauty of a man is a man who humbles himself to the Lord and obeys him and offers his life until his lifetime. So kana naging attractive ko sa iyaha kato nga time because of that aspect. And then later God also helped me to appreciate his physical beauty. Even his white hair, but now black na yung hair kay we agree na we will color it. Daghang salamat sa Ginoo sa tanan niyang paggiya, pagtabang ka nato nga usahay nata tay naay gisulti ang Ginoo sa tuwang niya usahay magdumili ta, pero the moment na mag-obey ta, the moment na mutuman ta sa iyang guidance, ang resulta kay nindot maayo og maghatag sa to kalipay o kanang peace. So Yes. I praise the Lord for tonight that He allow us to study again this Bible text. May the Lord be praised forever. Good evening sa atong tanan. Amen. Praise God. Praise God. Amen. Glory to God. Kay as a pastor's wife, kabalo ko nga, dili gid siya lalim. Amen. Okay, thank you. Salamat sa Ginoo. Napabatay mga pangutana or clarification before ta mag-proceed